Welcome sa bagong segment na Kwentuhan Tayo with Mommy Josie. At kasama natin ngayon si Miss Frel, ang namamalakad ng pinakamalaki, pinaka-busy at pinaka-grand na night market dito sa Dubai. Miss Frel, ready ka na ba? Ready na. Tara, samahan niyo kami sa official tambayan nating mga Filipino, the DSF Alriga Night Market. Pag-usapan naman natin, Miss Frel, yung isa sa mga magagandang nangyari sa inyo. Ito yung pag-open ng night market. Lingid po sa kaalaman ng lahat, ang nagpapatakbo ng pinakamalaki, pinakamaingay, pinaka-grand na night market of its kind dito sa Dubai ay isang Pilipina. O, di ba, nakaka-proud. May pagmamalaki natin ng talagang bonggang-bonggas sa community dito sa Dubai. Miss Frel, paano ka nagsimula sa ganitong klaseng negosyo knowing na, of course, wala namang madali sa lahat, di ba? Actually, nag-start ako as a restaurant owner po. And I wanted to join markets ng mga ganitong markets din. And I was able to join na isang market. Kaya lang, unfortunately, after few weeks of operation, nagsara siya. And we don't know the reason why. Hindi nila sinabi sa amin kung bakit and all these things. And that makes me really upset noong panahon na yon. So sabi ko, okay, kung kaya nyo, being the resilient me, nature na kasi ng Taurus kasi ako. So nature ng Taurus ang pagiging resilient at stubborn. Sabi ko, okay, kung kaya nyo, kaya ko din. I will do my own market. Mainis ka eh. Oo, sa may gigil. Kasi, syempre, pagka ganyan, ibig sabihin, naglabas ka na rin talaga ng pera. Oo, hindi biro yung hindi biro. puhunan, yung effort. And during that time, nagsisimula pa lang din yung restaurant ko. Nagjo-join ako sa mga market para makilala siya. Yes, of so, course. Tapos, all of a sudden, ganun yung nangyari. And we weren't given the right reason kung bakit nagsara. So sabi ko, okay, I'll find out myself and I'll do my own market. But this time, I'll make it better. Ay, I'll di ba? make sure na everybody will, it's all in the right Huwag niyong place. hahamunin. Kasi, I'll make it better. Gusto ko yan. Gusto ko yan. May challenge eh. Tina-challenge ko lagi yung sarili ko. Ang galing naman. So, right after nun, kasi nga sabi mo, nagsara, hindi kayo nabigyan ng tamang rason kung ano yung nangyari talaga. Ikaw na lang, inalam mo siya. Yes. I made some calls here and there po para malaman ko kung ano yung nangyari. And from there, nag-start ako na to get my own license. Tapos, ayun, pinag-aralan namin with my partner na si Marvin kasi siya ay sa operations talaga. Tapos, ako naman yung sa mga sa mga legalities, mga papel, mga ganun. So, maganda yung inyong partnership. Yes. We never had any bad blood. During the past 4 years na mag-partner kami, walang ni isang araw na nagkasamaan kami ng loob. Siguro andun syempre may mga challenges kayo na kikita, but I think it's how you deal with it. Yes. Alam mo yun? Opo. So yun, doon nagiging maganda at nagiging smooth yung tandem ninyong dalawa. Yes, exactly. Mabait kasi siya. And ako yung bad cop, siya yung good cop. Oo. Actually maganda yun. Sa isang partnership daw talaga kailangan may good cop at saka may bad cop. Para lang di nagpapalaki ng bata. Yes po. Kailangan may good cop and may bad cop. Totoo. Okay. Nabanggit nyo kanina, Miss Frel, andito yung family mo. Yes po. Oo. Can you tell us something more about how are they supporting you dito sa venture mo sa night market? Kasi ilang stalls tayo, napakadami. Mamaya pag-uusapan natin yan. But I want to know kung syempre, I'm sure kumukuha ka ng lakas sa kanila. Yes. Diba? Paano, in what way kanila nasusuportahan? Actually, yung daddy ko po, he's 65 and he is the electrician, overall electrician ng night market. Galing. So, pinapasahod ko din siya. Ang galing! Nasa payroll! Nasa payroll ang daddy. Ang galing! Apart from that, meron din siyang sariling pwesto na nagtitinda din siya dito. Okay. So binigyan mo din siya talaga ng Opo, pwesto. sa kanya yung kutkuting Pinoy, Okay. yung sa Malamig and Manny. Okay. So, sa kanya yun. And dalawa lang kami magkapatid. My sister is here also. Siya naman po yung, because she's an engineer, siya ang AutoCAD ko, ang artist ko. Pag nag-start ako ng market, she will do the layout. Ang galing. So siya magsasabi sa'yo na kaya natin mag-entertain ng more than 100 stalls. Yes po. Bibigay ko sa kanya yung sukat, ilalagay niya yan. Ang
Ang galing! O, di ba? Lahat ay talagang tulong-tulong. Di ba? Ang galing naman. Natuwa ako dun sa ano na yun. Totoo po yun. Kasi family, Yes. lahat. Hindi, kasi sometimes yung negosyo, hindi na-involve yung ibang parte ng pamilya. No, we are all involved. Oo. Pero sa inyo, dahil 18 years ka na 18 dito. years na po. Oo. 18 years na si Miss Frel dito. Nagawa na rin niyang dalhin dito yung family at buong-buo. Yes. Buong-buo sila nagpapatakbo nito. May tulong galing sa pamilya. So napag-usapan na natin yung partnership mo din with Sir Marvin, Yes. yung family. Pag-usapan natin ngayon yung night market. Kasi dati naalala ko, yung area na to, bago pa po natawagin itong night market, may iba pa siyang pangalan noon Peryahan. Karyahan, yes. Naalala ko wala. May amusement park lang ng konti, no? Mamaya papakita din natin sa video yung mga ganap dito, yung noon, ano. And then, biglang nanganak yung night market. Oo. Bigyan nyo kami ng history nitong pagkapanganak ng pangalan na night market. Actually, yun nga po, nung nasabi ko na magtatayo ako ng sarili kong night market, I started in Moracabat. Kami yung sa next to Brand for Less. Kami yung unang-unang nagtayo doon. And unfortunately, again, napasarado din kami after 3 weeks or a month. Ano to? The same year? At the same year, all at the same year. It all happens, may mga 2 months intervals lang po. Kasi I don't really cry that much. I don't cry over spilled milk Pero talaga. grabe, doon sa taon na yon, ang daming nangyari sa negosyo mo. Oh yes, opo. Kung mahina-hina ang kapit mo talaga naman. Kasi, na-imagine ko na yung pera na nanilabas mo sa mga ganitong klaseng venture, di ba? Umiyak ka nun? I was crying, so literally crying talaga sa lahat ng government entities dito. Nakikiusap ako, umiiyak ako. Literal na kulang na lang maglupasay ka kasi lahat ng inipon mo naubos, tas biglang ganun-ganun na lang, nagsara lang ng hindi ka pa nakakabawi man lang. Alam mo kung bakit ko natanong kung umiyak ka nun? Kasi merong iba, ayaw nila umiyak kasi sign of weakness daw. Alam mo yon. Ang gusto ko lang ipakita dito, ang isang babae na kasing tapang ni Miss Frel ay umiiyak din. At saka ito yung na, okay lang naman umiyak tayo. It's not a sign of weakness actually. Wag mo lang hayaan na magstay ka doon sa sitwasyon na yon for a long, long time. Yes, exactly. Diba? Ako po umiiyak lang ako mga 2 hours. O, diba? May hours pa. Tapos, pagkatapos nun, ayaw ko kasing mamamaga yung mata ko. So, pagkatapos kong umiyak, tatayo na ako, titignan diba? ko, ay, namagana, tama na. Ayos na ulit. Pick up Ay, 2 yourself. hours lang, ha? Pick up yourself kasi marami din ang umaasa sa akin. May mga staff ako na pag ako yung pinanghinaan, paano na sila? May family din sila na sinusuportahan. On top of that, hindi rin ako pwedeng I am a widow po. So, I'm supporting Oh. my kids on my own. So, pag hinahinaan ako, paano yung mga anak ko? They only got me. So, I have to be... Dito mo na sila pinanganak? They were born and raised na po dito. Born and raised na sila dito. Paano mo na ipapasok ang, since born and raised sila dito, there's always a challenge. Bilang magulang, no? How are you inserting sa kanila yung ating kultura at ating mga tradition sa Pilipinas? Actually, my kids, marunong silang mag-Tagalog. Okay, that's They can number. speak and understand Tagalog. Hindi and, mabibenta. No, hindi. And yung youngest, she can speak Kapampangan also. Ay, She understand You're from Kapampangan also. Kapampangan. Yeah, I'm from Pampanga. So, pag Okay. nagsasalita kami ng Kapampangan, she understands also. Ang galing. Tapos yung values natin na you should respect yung matatanda. May po and opo. Dahil na English, most likely yung salita, nahuhuli yung po. Okay. They don't know how to insert the po and opo. Pero Pero yung, alam nila yun. alam po nila yung ganun. Tapos you should respect grandpa because siya yung Kasi daddy kasama ko. nila yung lolo Oo, nila. oo. Above all, we should respect grandpa because mom is also afraid of grandpa. Mga ganun po yung respeto natin sa mga elders natin. Yung madam, let's talk about itong night market. How many stalls ang meron tayo dito? As of now, we have 105. 105 In lang total naman. po. In total, di ba? Napansin ko dito, nagiging na siya eh. Ang night market,
nagiging destination na. Ang mga bisita namin dito, lagi namin pinagmamalaki na pagkatapos namin pumunta, for example, sa mga ibang landmark natin dito sa Dubai, doon tayo kumain sa night market. Exactly. Diba? So nakikita nyo itong mga pagkain na ito. Miss Frel, ito po ay, syempre, hindi naman natin malalagay sa munting lamesa namin ang mga pagkain dito. So mangilan-ngilan, punong-puno na ito. So Miss Frel, ano yung meron tayo dito? So, meron tayong kansi. Kansi! Oh my! Mga taga Bacolod dira. May Oo. kansi diri sila. Labo. Palabok, Palabok. kare-kare, chicken skin, baked sushi, inihaw na chicken, grilled bangus na may ensalada, the famous takoyaki. Takoyaki, of course. Meron din tayong street foods, yung mga fishball, Yung mga fishball, ayan, tusok-tusok. Oh, kikiam. Meron din dito. Oo. Alam mo yung mga panahon ng kolehiyo eh. Oo, tapos yan. May sisig. Meron din tayo ito. Ito yung isa sa paborito ko dito. Puto bongbong. So meron pa tayong Paskuhan feels ng maraming buwan pa dahil dito mo lang matatagpuan ang pinakamasarap naman talaga na puto bongbong special. Sa atin kasi sa Pilipinas, Pasko lang. Opo. Ay, may trivia ako sa puto bongbong. Ano? Dahil ako rin yung may-ari ng ng puto Siya na nag-reveal. ng puto bongbongan. Hindi, sasabihin ko lang po na it was me who released the first puto bongbong in the UAE na approved by the municipality. Ako yung nagpa-approve sa municipality ng puto bongbong dito sa Kaya UAE. tayo nagkaroon ng puto bongbong dito It dahil was na rin me, sa pangunguna yes. ni Miss Fred. It was me. Uy, sandali, magpapa-thank you ako sa'yo kasi sobrang paborito ko yung puto bongbong. Kaya po lagi naming sinasabi, nothing beats the original. Kasi kami yung original na puto bongbong sa UAE. Marami nang nagtayo, marami So, nang ikaw sumubo. ang nag-umpisa. Yes po, it was me. In Ay, Riga back grabe. then. Wala pang market, it was just glaze. Grace, may puto, Grace pa I lang remember. siya, yeah. May puto bongbong na kaya naman pala over the past few, na, lalo mo pang na-improve. Yes. May mga ano din tayo, isaw. Ayan, nandito makikita ninyo. Actually, lahat na. Eto, meron din tayong overload na Batangas sa Lomi. 'Di ba? Meron din tayong bibingka. Ito ang ating bibingka na tingnan mo naman kung gaano naman ka-rich, punong-puno ng niyog. Ayan. Ito yung mga sa Pilipinas, Pasko lang ang feels, ano? So every November, December. Pero dito po kami sa Dubai. Ano pa namin yung Pilipinas? Dinaig pa namin kasi dito hanggang kailan tayo open? Hanggang May 14. Hanggang May 14. Anong month tayo nagbubukas? October po. Normally, October. Ano normally last week o First week. First week ng October hanggang May. Para dun sa mga gustong bumisita ng Dubai at gusto nyong ma-experience ang night market. Kasi sabi lang ni Miss Frel, nag-open po kami dito ng night market ng October hanggang May. Yes. So, kwentuhan mo kami sa pagiging destination, madam, ng ating night market. Ayun. Pag sinearch mo kami sa Google, kasama ang The Night Market sa top 10 places to visit sa pag nasa UAE ka. Nakaka-proud. That's one. And second, kasama din kami sa calendar ng event ng Dubai sa buong taon. So pag tinignan mo yung Dubai calendar, makikita niyo po yung night market na nakaano siya from October till May. Sino ba naman ang hindi mapaproud, di ba? Ang night market na ang isang Pilipino ang nagsimula ay nasa calendar lang naman. Ng Dubai. Ng Dubai, Yes. di ba? Kinikilala po nila. At dito, nakikita ko meron tayong mga flag ng DSF. Yes po. Oo, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, we are under the Dubai Tourism po. So Government? Government po. This is under the DTCM. Kaya we are carrying the DSF name po. Because this is the only market na credited ng Dubai Tourism sa Dubai Shopping Festival po. Kaya the name is DSF Al Riga Night Market. So, ito po, ang tagline po ni Miss Frel at ni Sir Marvin dito, this is the biggest, the busiest, and the grandest night market of its kind. Yes po. Tama, o diba? Toroy! Pinakamalaki. Pero kasi pagka nandito ka, makikita mo kung bakit yun ang tagline nila. Kasi talagang ang laki. Ilang capacity po? We have 1,100 seating capacity. 1,100 seating capacity. At ngayon kasi napakaganda ng weather natin dito. Kaya talaga naman ng mga tao, hindi na sila nagluluto sa bahay yung mga Filipino expats natin. Kasi kung mag-isa ka din naman sa buhay dito sa Dubai, mas mabuti pang pumunta ka ng market. Oo, At very dito ka na affordable. kumain. Tapos very affordable. Let's talk about yung prices ng mga food dito. Kasi napansin ko,
affordable siya. Yes po, affordable. But as much as possible, we don't wanna go dun sa pinaka 1 dirham, yung mga ganong pagkain. oo. Because we don't want to suffer yung quality ng food. So, all restaurants here are licensed. Kaya medyo meron kaming minimum range na 10 dirhams to 50, may mga ganong prices. So, affordable naman siya. Affordable. Kasi lagi kami dito. Yung team ng Love Josie. Very Hindi po affordable. tumambay dito Yeah. sa night market. Actually, hindi ko talaga alam na isang Pilipino ang namamahala ng night market. Ngayon, alam nyo na po. Kasi nga, di ba, kapag ako na rin nagnenegosyo ka, you also have, of course, have to take care yung puhunan mo. May mga nangyari na ba dito na syempre mga naloloko, mga ganon. Oh yes, marami. Actually, we've been doing this market for the past 4 years na. Pero yung 2 years namin, we were behind the scene. Hindi kami, no one knows kung sino yung may-ari. Kaya ang hirap, hindi Oo. namin talaga alam kung sino. Basta pumupunta Kasi lang, nakakahiya. dinudumog ng Filipino community, dumog lang talaga, punta, tambay dito. Pero para yung alam namin na, si Sir Marvin, pagka nakita namin, siya yung namamahala. Or kaya pagka nakita ko si Miss Frel, si Miss Frel, siya yung namamahala. Hindi namin alam. Opo, kasi we were behind the scene. Kasi ako kasi mahihiyain ng konti. Chares. Pinilit ko lang. Medyo Wala lang siya nagawa. mahihiyain kasi kami. Medyo nahihiya po ako kasi people might think na you are bragging. Parang ganon. But we are not, we're not out just to brag. We're out to inspire also. Yes. Na everything Number 1 yan. is possible. Yes. We're not just employee, we are employers. Parang ganon. So we can do better. Magagaling kasi yung mga Filipino. So I'm out, that's first to inspire. And second, para hindi naloloko yung ibang kabayan kasi ginagamit yung market para makapangolekta ng pera ng fake booking, yung mga ganon. So, nag-out po ako para alam nila na, okay, I am the only person na sa akin ka lang magbabayad. Parang ganon. No one else will collect money, not even Marvin. They can call Sir or- Marvin for appointment, Yes. booking. Pero ang bayad, I always have to be me. kay Miss Frel lang. Ako lang din ang magre-release ng invoice. Dun sa gusto pong sumali, sa totoo lang, napakahirap kumuha ng pwesto dito. Dahil sa happy, ang lahat ng mga nandito, hindi na sila umaalis. Kung meron man umalis, meron po tayong top na pila. Kasi nga Yes. mga nagbubuk ng maaga. So, ang ganito na lang. Pag-pray na lang natin na mas lumaki pa yung sakop ng Oo nga. night market na to para sa susunod, hindi lang 105 stalls, mas madami pa. Kasi pwede pa naman mag-ano ng konti. Urong-urong lang ng konti. Di ba? Inshallah, yeah. Kasi Oo. sa totoo lang, nung nag-uumpisa, parang kalahati lang muna and then nag-expand tayo. We then started paano? as a piece of cake. Triangle lang po siya. Okay. With 8 vendors, 8 restaurant and 12 retail. Ito yung katabi ng amusement nun. Yes Oo. po. Tapos, Pag-ganun lang siya. It's just a piece of cake. Palaki na siya ng palaki hanggang sa yung ating ka-teammate na si Sir Isagani, sinabi sa akin, excited siya. Naku, Ma'am Jo, alam niyo ba? Hanggang dun na sa dulo. Dulo na. Oo, nagdulo na tayo sa parking. Ibig sabihin, nasakop na yung buong street. Oo, buong area ng parking dito. Siya kasi yung taga-report ko kasi siya yung nandito. Kung open na ba? Kasi tanong ako ng tanong sabi ko nga sa inyo, destination na kasi siya. Opo. Kapag meron tayong bisita, isa na to, kumbaga hindi nakakauwi ng Pilipinas, bumabalik ang karamihan ng mga turista na hindi nila nabibisita yung night market. Dahil pag nag-research tayo ng Kasama mga top tayo sa destination, Google. Oo. kasama po ang night market doon. Kaya Yes. nakaka-proud naman. Miss Frel, ito yung, bilang isang entrepreneur dito, sa ibang bansa, nangalakal ka nag-risk ka di ba? Bago tayo mag-end, bago natin ipakita ang ganda ng buong market natin, gusto ko magbigay ka ng advice para dun sa mga kababayan natin na gusto rin magkaroon yung sariling kanila din. Alam mo yun, yung sariling negosyo. own business din na sa kanila. Yung gusto din na makagraduate dun sa pagiging empleyado. Empleyado. Oo. Okay. First, you have to love what you do. Yun yung unang-unang
Hindi porket nakita mo na nag-succeed ako dahil nag-night market ako, you'll do the same thing. No, you really have to have the passion dun sa ginagawa mo. You have to love what you do. And second, ang laging sinasabi ng nanay ko, sabi niya sa akin you always have to treat everyone with the same level of respect, regardless mataas o mababa. Para pantay-pantay. Kasi rirespetuhin ka ng tao the same way na nirespeto mo sila. That's two. Tapos, pangatlo, always be fair. Maging patas ka sa lahat ng bagay, sa mga staff, at kahit saan, patas lang. It will never lead you wrong. Basta dire-diretso lang. So ayun, ngayon na nakilala nyo na ang ating Wonder Woman ng night market. Nako, small but terrible. Ito pagka nakita ninyo, hindi to papatalo. 'Di ba? Kasi Pilipino siya. Yes, 'di ba? Pilipino tayo. Katulad na sinabi kanina ni Miss Frel, tayo mga Pilipino, magagaling tayo. Magagaling tayo magtrabaho, matatalino tayo. Alam yon, masisipag din po tayo. Kaya madami mga opportunities na meron tayo. All we need to do is to, of course, hindi lang basta grab ng grab, pero may kasamang prayer. Kasi andyan palagi ang Lord para maggabay sa atin. Indeed. Oo. Yes, yes. Kanina sa pag-uusap din namin ni Miss Frel na off the record na din, yung gabay talaga sa kanya. Kasi nga, di ba, single mom siya. Siya lahat ang nag-aalaga din halos. But she was able to give a lot of opportunities, hindi lang para sa kanya, kundi sa buong pamilya. Kasi dito tulong-tulong nilang pinagaganda palagi ang market. Napakaganda ng istorya ni Miss Frel. Kaya Miss Frel, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong napakagandang istorya sa Love Josie. Ayun. Tumi-TikTok na rin to, ha? Kilala nyo na ngayon. Kapag nakita nyo siya, pumunta kayo sa market. Makikita nyo siya dito, hindi man everyday na nandito, pero andito na, sagitan din sila ni Sir Marvin. Yes. Oo. Ano yung TikTok natin? GM Frel. GM Frel. Oo, kung ano din yung mga latest na meron. Kasi sometimes, may mini stage tayo dito, may mga ganap, may mga events tayo dito. So, later on, sa ibang mga malalaking community events, andito ang night market para sa partnership, para sa Filipino community. Kaya maraming salamat, Miss Frel. Thank you so much.